Good morning. Welcome back to our channel. Story time with Miss GK. Ako, si Regina. Hindi ko tunay na pangalan. 28 taong gulang. May asawa. May pangarap. At ngayon, may lihim na unti-unting sumisira sa pagkatao ko. Ang asawa ko ay si Brian, 32 years old. Isang OFW sa bansang Saudi Arabia. Mabait siyang lalaki, tahimik, responsable, at halos ibigay na niya ang buong buhay niya para lang mabigyan ako ng komportableng kinabukasan. 2 taon pa lang kaming kasal nang kailangan niyang umalis ng bansa. Hindi ko siya pinigilan dahil akala ko kaya ko. Akala ko sapat ang pagmamahalan namin para lampasan ng distansya. Bago siya umalis, kinausap niya ako isang gabi habang nag-i-empake siya. Mahal, dito ka muna kina mama tumira ha. Sabi niya habang tinutupi niya ang polo niya. Para may makasama ka. Ayokong mag-isa ka. Tumangol ako. Nakatira ang mga magulang niya sa isang luma pero malaking bahay sa Pampanga. Ang biyanan kong babae ay si Mama Lourdes, 61 years old. Mabait pero mahina na ang katawan matapos ma-stroke. 2 taon bago kami ikasal. Hirap siyang maglakad at kailangan ng bantay halos buong araw. Ang biyanan kong lalaki naman ay si Tatay Rogelio, 64 years old. Tahimik, disiplinado, dating mekaniko. Hindi pala biro, hindi rin pala salita. Noong una, parang tatay lang talagang turing ko sa kanya. At ganun din siya sa akin. O iyon ang akala ko. Pag-alis ni Brian, nagsimula ang bagong routine ko. Gigising ko ng alas 5 ng umaga. Magluluto ng almusal. Papaliguan si Mama Lourdes. Papalitan ng diaper niya. Magbibigay ng gamot. At maglilinis ng bahay. Ako ang naging caregiver. Manugang. At halos anak na rin nila. Ang ibang kapatid ni Brian ay may kanya-kanya ng pamilya sa Maynila at sa abroad. Paminsan-minsan na lang sila dumadalaw. Kaya kaming 3 lang ang halos palaging magkasama. Ako, ang biyanan kong may sakit, at ang biyanan kong lalaki. Sa mga unang buwan, maayos pa ang lahat. Tahimik ang bahay, pero payapa. Tuwing gabi, magkausap kami ni Brian. Miss na kita. Yan ang lagi niyang sinasabi. Ngumingiti lang ako. Kahit minsan, umiiyak ako matapos niya magpaalam. Hindi madaling matulog sa kama na malamig. Hindi madaling magpanggap na matatag kapag mag-isa ka. Lumipas sa mga buwan. Nasanay na ako sa lungkot. Pero kasabay noon, napansin kong nagbago ang biyanan kong lalaki. Nagsimula iyon sa maliliit na bagay. Regina, napagod ka siguro. Ako na maghuhugas. Sabi niya minsan. Nagulat pa ako. Hindi siya ganong klaseng lalaki dati. Unti-unti, mas naging maalaga siya. Kapag nagluluto ako, tatayo siya sa likod ko. Kapag nagbubuhat ako ng tubig, agad niya akong tutulungan. Minsan, napapansin kong matagal ang tingin niya sa akin. Akala ko nag-iisip lang siya. Hindi ko pinansin. Dahil mali naman sigurong lagyan ng kahulugan ang kabaitan. Hindi ba? Isang hapon, habang pinapahiran ko ng lotion ng paa ni Mama Lourdes, naramdaman kong may nakatingin. Paglingon ko,
Nakasandal si Tatay Rogelio sa pintuan. Tahimik lang, pero kakaiba ang titig niya. Hindi ko may paliwanag. Parang may gustong sabihin, pero pinipigilan. Ngumiti siya nang mahuli ko siyang nakatingin. "Napakabuti mong asawa sa anak ko," sabi niya. Ngumiti rin ako. Medyo naiilang. Responsibilidad ko po yun. Sandali siyang natahimik bago nagsalita ulit. "Hindi ka ba nalulungkot?" Simple lang ang tanong, pero tumagos. Hindi ako agad nakasagot. Dahil oo, sobrang lungkot ko. Mula noon, mas madalas na kami mag-usap. Habang natutulog si Mama Lourdes, sabay kami nagkakape sa gabi. Nagkukwento siya tungkol sa kabataan niya. Ako naman, tungkol sa buhay namin ni Brian. Hanggang sa napansin kong mas napapadalas na ang tawanan namin. Mas nagiging komportable ako sa presensya niya. At doon nagsimula ang unang mali. Hindi sa ginawa, kundi sa naramdaman. Isang gabi, inabot niya sa akin ang kumot habang nanonood kami ng TV. Bahagyang nagdikit ang kamay namin. Normal lang sana, pero hindi ko agad binawi ang kamay ko. At hindi rin siya. Tahimik ang sala. Tanging tunog lang ng electric fan ang maririnig. At sa unang pagkakataon, kinabahan ako. Hindi ko alam noon na iyon na pala ang simula ng kasalanang hindi ko na kayang bawiin. Akala ko, kaya ko pang kontrolin ang lahat. Akala ko, hangganan lang iyon ng pagiging malapit. Pero mali ako. Dahil makalipas ang ilang buwan, magbabago ang tingin niya sa akin. At mas nakakatakot, magbabago rin ang tingin ko sa kanya. Hindi ko napansin kung kailan eksaktong nagbago ang lahat. Walang isang malaking pangyayari. Walang malinaw na simula. Parang unti-unti lang kaming inanod ng sitwasyon. Hanggang sa isang araw, napagtanto kong hindi na normal ang lahat. Lumipas sa mga linggo, sinubukan kong kalimutan iyon. Inisip kong pagod lang ako, malungkot, nangungulila sa asawa. Pero napansin kong si Tatay Rogelio, mas naging malapit. Mas madalas na siyang tumabi sa akin kapag nanonood kami ng TV. Mas madalas na rin siya magbiro. Kung nandito lang si Brian, pagseselosan ako noon. Minsan niyang sabi, habang inaabot ang baso ng tubig. Napatawa ako noon. Hindi na iyon simpleng biro. Ramdam ko. Ang pag-aalaga kay Mama Lourdes ay hindi madali. May mga gabing hindi ako natutulog dahil inuubo siya o kailangan palitan ng diaper niya. May mga araw na sumasakit ang likod ko sa pagbubuhat. Pero wala akong reklamo dahil pamilya ko na sila. Isang gabi, matapos ko siyang paliguan, napaupo ako sa kusina. Tahimik ako umiiyak. Hindi dahil galit ako, kundi dahil pagod na ako. Doon ako nakita ni Tatay Rogelio. "Regina," mahina niyang tawa. Mabilis kong pinunasan ang luha ko. "Ayos lang po ako." Umupo siya sa tabi ko. Hindi siya nagsalita agad. Hanggang sa maramdaman ko ang kamay niya sa likod ko. Parang nagpapatahan. At doon ako tuluyang napaiyak. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil matagal nang walang yumayakap sa akin. Matagal nang walang nakakapansin na nahihirapan din ako. Hindi ko na malaya. Yumakap ako pabalik. Saglit lang dapat.
Pero tumagal. Napahigpit ang yakap niya. Ang naramdaman ko lang, pag-aaruga at presensya ng isang lalaking nariyan. Bigla akong natauhan at kumalas. Pasensya na po. Nahihiya akong sabi. Pero hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lang niya ako. Ibang klase ang tingin niya. Kaya napalunok ako. Tumayo ako agad at pumasok sa kwarto. Buong gabi, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, mali yun. Mali yun, Regina. Pero bakit hindi ko magawang iwasan siya? Kinabukasan. Simula noon, naging mas tahimik kami sa isa't isa. Pero mas mabigat ang hangin sa bahay. Kapag nagkakasalubong kami sa kusina, parang may kuryenteng dumadaloy. O ako lang nag-iisip noon. Hindi ko alam. Pero hindi na ako mapakali. At mas lalo pang lumala nang magsimula siyang magbigay ng mga papuri. Mas gumaganda ka ngayon, sabi niya. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, napatigil ako. Hindi siya ganoong magsalita dati. Napapabayaan mo ng sarili mo kay Brian. Dapat inaalagaan ka rin. Hindi ko alam ang isasagot. Kaya ngumiti lang ako. Pero sa loob ko, may bahagi ng pusong natuwa. At iyon ang kinakatakutan ko. Isang gabi, malakas ang ulan. Brownout sa buong barangay. Natutulog na si Mama Lourdes matapos pa inumin ng gamot. Kami ni Tatay Rogelio naglatag ng kandila sa sala. Tahimik kaming dalawa, nakaupo sa sahig habang nakikinig sa ulan. Hindi ka ba natatakot? Tanong niya. Hindi naman po. Sanay na po akong mag-isa. Napatingin siya sa akin. Hindi ka dapat nag-iisa. Aniya. Hindi ko alam kung bakit bumilis ang tibok ng puso ko. Bigla siyang tumabi ng mas malapit. At bago pa ako makaiwas, hinawakan niya ang kamay ko. Ilang buwan ka nang malungkot, Regina. Bulong niya. Parang tumigil ang mundo. Alam kong mali. Alam kong dapat akong tumayo. Dapat akong umiwas. Pero hindi ko ginawa. Dahil sa gabing iyon, unang beses kong naramdaman na may lalaking nakapansin sa lungkot ko matapos ang isang taon na paghihintay. At doon nagsimulang mabura ang linya sa pagitan ng tama at mali. Imbis na doon tinapos ko na, doon ako nagpasyang magpaubaya. Sabi ko sa sarili ko, isang beses lang naman. Sobrang namimiss ko ng pakiramdam. Hindi ko na ididetalye ang lahat. Basta nung gabing iyon, tuluyan ko nang ibinigay ang lahat sa kanya. Nangyari na ang bagay na hindi ko dapat pinahintulutan. Regina, sambit niya. Bakit po? Maraming salamat. Alam mo naman na matagal ko na din itong hindi nararamdaman. Simula na magkasakit si Lourdes. Hindi ako nakaimi dahil naalala ko ang asawa ko habang siya nasa malayo. Ito pa ang nagawa ko sa likod niya. Ito po ang una at huling beses na gagawin natin to. Mali po ito dahil asawa ko po si Brian. Nagsisisi ka ba? Pagtatanong niya. Bigla akong nahiya sa tanong niya. Masaya po ako pero huwag kang mag-alala, Regina.
Wala namang makakaalam ng ginagawa natin. Habang wala si Brian, payag naman na ako muna. Hindi naman kita pababayaan. Baka ho malaman ni Brian to. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat naman tayo. Sambit niya. Matulog ka na. Alam kong napagod ka. Aalis na lang ako pag nakatulog ka na. Nagising ako kinabukasan. Wala na siya sa tabi ko. Pag upo ko, naaalala ko yung mga nangyari kagabi. At doon ako sinakal ng konsensya ko. Ano bang ginagawa mo, Regina? Bakit mo hinayaang bumigay ka? Isang beses lang to. Promise. Hindi ko na uulitin. Sabit ko sa sarili ko bago tuluyang nagbihis. Pagbaba ko, nakapaghanda na siya ng almusal. Good morning, Miss Beautiful. Naghanda na ako ng almusal natin. Good morning po. Si Nanay Lourdes po. Kumain na po ba siya? Oo, naasikaso ko na siya. Napainom ko na din ng gamot. Huwag mo na alalahanin. Sambit niya. Lumapit siya at hinila ang kamay ko. Halika na. Umupo ka muna at kumain. Pagkaupo ko, lumapit siya malapit sa tenga ko at bumulong. Alam kong napagod ka kagabi, kaya kumain ka ng marami. Tila namula ang pisi ko sa sinabi niya. Hindi ako nakaimik. Pagkatapos kong kumain, naglipit na ako ng mga plato. Habang nasa lababo ako, naghuhugas ng mga plato. Bigla niya akong niyakap. Regina, parang iniiwasan mo ako. Baka ho may makakita. Wala namang ibang tao dito, bukod sa atin. Sambit niya. Pag tayo lang naman, Regina, hayaan mo ng sarili mong maging malaya. Alam naman nating dalawa na hindi doon matatapos ang lahat. Hindi ko alam sa sarili ko bakit hindi ko siya tinulak. Tuwing magkalapit kami, nawawala sa sarili ko ang mga salitang pinangako ko. Hindi mo din pala kayang pigilan, Regina. Sambit niya pagkatapos namin. Pwede bang walang ibang makaalam nito? Oo naman. Ikaw at ako lang. Walang iba. Ngiti niya. Pagkatapos nun, bumalik na ako sa ginagawa ko. At siya naman, lumabas para asikusuhin ng malit niyang negosyo. Habang naghuhugas ako, doon kami nag-away ng konsensya ko. Pero sa huli, desisyon ko pa din ang masusunod. Pagkatapos nung araw na yon, may nagbago na sa pagitan namin. Sa bawat tinginan namin, may tensyon na namamagitan. May lihim na hindi kailangang sabihin dahil pareho naming nararamdaman. At iyon ang mas nakakatakot dahil pareho naming piniling manahimik. Akala ko dati, ang pinakamapanganib na kasalanan ay nagsisimula sa pagnanasa. Pero hindi pala. Nagsisimula ito sa pagiging komportable. Sa harap ni Nanay Lourdes, maayos kaming dalawa. Inaalalayan namin siya ng sabay. Pinapakain, pinapatawa. Pero kapag tulog na siya, nagbabago ang mundo sa loob ng bahay. Mas nagiging mahaba ang gabi. Mas nagiging tahimik ang mga usapan. At mas nagiging mapanganib ang mga tingin. At doon, naging paulit-ulit na ang pagkakamali. Palihim na mga sandali. Hanggang sa unti-unti, nasanay ako.
Hindi na ako nanginginig sa konsensya. Parang naging normal na lang. Pero sa bawat usap namin ni Brian sa telepono, parang may kutsilyong tumatama sa dibdib ko. Mahal, mag-iipon pa ako para makapagpundar tayo. Masaya niyang kwento. Samantala ako, may tinatagong katotohanan na kayang wasakin ng buong pamilya niya. Hanggang sa nagtagal pa ang lihim naming relasyon. Umabot din kami ng taon na may tinatago. Dumating yung araw na ibinalita sa akin ni Brian na malapit na matapos ang kontrata niya. Mahal, malapit na ako umuwi. Makakasama ko na kayo nila nanay. Excited na ako umuwi dahil miss na kita. Natigilan ako. Hindi ko alam pero parang may mali sa nararamdaman ko. Imbis na matawa ako dahil makakauwi na siya, parang mas natakot pa ako. Pero nagpanggap na lang ako na masaya. Talaga, mahal? Mabuti naman kung gano'n. Malapit ka na namin makasama. Oo, mahal. Pag uwi ko, papagurin kita ng sobra. Pagbibiro niya. Mahal talaga kung ano-anong kalokohan sinasabi mo. Bakit, mahal? Hindi mo ba ako na-miss? Kunwaring pagtatampo niya. Syempre naman, mahal. Miss na kita. Hindi na ako makapagantay sa pag-uwi mo. Ganun ba, mahal? Oo siya. Antayin mo na lang pagdating ko. At makakasama na natin ang isa't isa. I love you, mahal. I love you too. Pagkatapos ng tawa, naiiyak ako dahil hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Gusto kong matawa, pero sa puso ko, may lungkot akong nararamdaman. Naguguluhan ako ng mga oras na yon. Kinagabihan, sinabi ko kay Tate Rogelio ang nalalapit na pag-uwi ni Brian. Ganun ba? Kailangan na pala natin tapusin ang meron sa atin. Ramdam ko ang lungkot sa mga mata niya. Mas mabuti nang tapusin natin bago pa umuwi si Brian para hindi na tayo mahirapan. Tama ka, Iha. Tumalikod na siya at pumasok sa kwarto nilang mag-asawa. Ramdam ko ang lungkot sa kanya dahil ako mismo hindi ko na din alam kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Masaya ako kay Rogelio, pero si Brian ang asawa ko. Hindi ko pwedeng piliin si Rogelio. Pagkatapos ng araw na yon, nag-iwasan kaming dalawa. Sinubukan naman namin, pero isang araw bigla ako nakaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Bigla akong nahilo at parang naduduwal. Akala ko masama lang ang pakiramdam ko, pero nagpatuloy pa ng ilang araw na ganun ang nangyayari sa akin. At doon ko napagtanto, hindi pa pala ako dinadatnan. Doon kumabog ng malakas ang puso ko. Sana hindi. Sana wala to. Sambit ko ng mahina. Pero mas naging maselan pa ang pang-amoy ko. Doon, nagpasya na akong lumabas para bumili ng PT. Palihim akong nagtest sa loob ng banyo. At doon nga, bumungad sa akin ang dalawang pulang guhi. Napaupo ako ng dahan-dahan. Gulong-gulo ang isip ko. Bakit ngayon pa nangyari to? Oo, buntis ako. At walang ibang ama, kundi si Rogelio lang. Oo, marahil ay sisisihin niyo ako dahil hindi ako gumamit ng proteksyon.
Gumamit naman ako nung una. Pero natigil ang paggamit ko nung time na nakalimutan kong bumili ng pills. Hindi ko inaasahan na ngayon pa ako mabubuntis kung kailan malapit nang umuwi si Brian. Hindi ako makapag-isip ng gagawin. Kaya sinabi ko kay Tate Rogelio ang sitwasyon. Buntis po ako. Nagulat siya sa sinabi ko. Paanong buntis? Diba, nagpipils ka naman? Paanong? Nakaligtaan ko po yung huling buwan na may nangyari sa atin. Iyak kong sambit. Paano yan? Malapit nang umuwi si Brian. Anong balak mo? Hindi ko rin po alam ang gagawin ko. Natatakot po ako. Ano pong gagawin natin? Kung bakit naman kasi, yun pa ang kinalimutan mo. Medyo pagalit na sabi niya. Paano to? Paano natin lulusutan to, Tay? Hindi ko alam. Ikaw ang mag-isip ng solusyon dyan. Bakit ngayon? Ako na lang ang haharap nito, Tay. May ambag ka din naman dito. Anak natin to. Akala ko ba mahal mo ako? Wala akong sinabing mahal kita, Regina. At doon, natigilan ako. So ginamit lang niya talaga ako. Hindi na ako nag-antay na magsalita pa siya. Tumalikod na ako at pumasok sa kwarto ko. Ilang araw akong hindi lumalabas. Ilang araw na din akong hindi makakain ng maayos. Hindi ako makapag-isip ng maayos dahil malapit nang dumating si Brian. 1 linggo na lang. Darating na siya. Pero wala pa din siyang alam. Kaya ngayon ako nagsasalita. Ito ang dahilan kung bakit kinukwento ko ang lahat. Hindi para humingi ng simpatya, kundi payo. Bago umuwi si Brian, ano ang dapat kong gawin? Aamin ba ako? Sasabihin ko ba ang totoo kahit masira ang pamilya namin? O mananahimik ako at dadalhin ang lihim habang buhay? O aalis na lang ako, dala ang batang nasa sinapupunan ko para wala ng gulo at ako na lang ang umako sa lahat ng pagkakamali? Hindi ko alam kung alin ang mas tama. Ang magsabi ng totoo o takasan ng katotohanan. Naway matulungan niyo po ako sa problema kong ito. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Pero sana pakinggan niyo pa rin ako. At tama nga kayo. Dahil ang pagsisisi laging nasa huli. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Regina.